Kahapon ay nagulat na naman tayo sa naging balita ng gyera sa Middle East. At this time, and as we expected, pag Middle East, most likely involved ang Israel. Gamit ang mga rockets at dozens ng mga Hamas militants, sumugod sila sa Gaza at pumasok sa Israeli territory. Pinatay nila ang maraming mga tao at inabduct nila yung mga iba. Nagresulta ito sa Israel ng pagdedeklara ng official war laban sa teroristang grupo ng Hamas. As usual, gumanti ang Israel and they vowed to inflict an quote-unquote unprecedented price. Alam niyo, ang ganitong balita sa atin about Middle East ay hindi na bago. And for the simple reason na napakatagal na at libu-libong taon na ang away ng Israel laban hindi lamang sa mga Hamas kundi sa lahat, karamihan ng mga Arab nations sa kanyang paligid. Ang tanong natin is, ba't hindi matapos-tapos ang problemang ito sa Middle East at ng problema ng Israel sa mga sa mga neighboring countries niya? Saan nagsimula ang bagay na ito? Tamang-tama ang ating text na gagawin or babasahin sapagkat lahat ng mga nakikita nating gulo sa Middle East that pertains to Israel and its relationship sa mga Arab people, let me tell you, it all started dito sa passage na babasahin at pag-aaralan natin. It started with Genesis 16 and yung away ni Sarai at ni Hagar. Could you imagine just a love triangle? It became 1,000 years of scourge and wars in the Middle East. Let me read to you ang Genesis 16 verses 1 to 6. This is the inspired, inerrant, infallible word of God. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abram, "Behold, now the Lord has prevented me from bearing children. Go in to my servant. It may be that I shall obtain children by her." And Abram listened to the voice of Sarai. So after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. And he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. And Sarai said to Abram, "May the wrong done to me be on you. I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the Lord judge between you and me." But Abram said to Sarai, "Behold, your servant is in your power. Do to her as you please." Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her. Mga kapatid, ito po ang makatotohanan na salita ng Diyos. Kahit gaano mang kapangit ang nangyari, ang salita ng Diyos ay ibihahayag niya sa atin ang tunay na nangyari, ang katotohanan. Well, last week, nakita natin that Genesis 15 is one of the most comforting, most soul-strengthening, and most faith-inducing stories in Genesis. Abraham had experienced a rare and high privilege that God has given to any man. Si Yahweh, the one and ever-living God, kung saan yung kanyang salita ay palaging tapat at totoo. Binigyan niya ng assurance si Abram sa kanyang promises through a unilateral covenant. And God had appeared to him in the most dramatic fashion possible. Using yung ancient customs ng panahon nila Abram, ang Diyos, nagpakuha siya ng 5 uri ng hayop, may mga ibon doon, at hinati ni Abram yung mga hayop except sa ibon, at nilagay niya yung magkabila sa magkabilang side, at ang Panginoon, ang sabi ng Bible, nag-pass through siya doon sa carcasses ng 5 animals na yon. Nag-i-indicate ito ng kanyang formal and binding promise in a covenant kay Abram
para lamang magkaroon ng kasiguruhan itong si Abram na sa oras na ito nanghihina at nadidiscourage. How will Abram know na mga promises ng Diyos na bibigyan siya ng lupa, na darami ang kanyang anak, ay mangyayari? Well, sa Genesis 15:17, sinabi ng Panginoon sa Biblia, when the sun had gone down and it was dark, behold, the smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. Ito yung tinatawag na theophany. Ang Diyos bumaba siya mismo at nagpakita siya through this physical images na parang yung orange na apoy na may usok, at ang Diyos nag-descend siya, He passed between the pieces. At sa nakakapangilabot na katotohanan, we learn that God was saying to Abram, Abram, gusto mo malaman kung totoo ang aking sinabi? Tingnan mo itong mga nangyari sa mga hayop na ito, na sila ay, they were cut asunder. Kung hindi ko i-fulfill ang promise ko, may I be cut in half also. May I die first. May I cease to exist first. Kung mabibigo akong ibigay sa iyo ang promised land and heir na magiging sarili mong anak. Wow, this is unbelievable. Sino ang mangangako na hindi naman siya pwede mamatay, pero sinabi niya na parang mamamatay muna ako bago hindi mangyari ito. That's why part 9, we saw last week that God will have to die first and cease to exist before His promises be broken. Kung ikaw nasa kalagayan ni Abram, dito ko na ipapasok yung Genesis 16. You know that God is being patient and condescending to your weakness para ma-assure ka lang. Now, after these things, siguro pwede na nating i-conclude. We can reasonably think, grabe itong si Abram, sa pambihirang naranasan niya to. Sa pambihirang pinakita ng Diyos sa kanya, sobrang assured na siguro ito. Hindi na siya kailanman magdududa. Grabe itong mountaintop experience na ito, for sure. He will be moved always to trust God. Never mo nang makikita siguro yung susunod na si Abram. He will falter. He will doubt the promises of God. Sa naranasan ba naman niyang kakaibang spiritual experience na ito, magiging exemplary lamang siya sa kanyang walk of faith. Magiging off the charts ang kanyang demonstration of faith. He will for sure be an obedient and humble believer who will always be trusting in the Lord. Ano pa kaya ang magdi-discourage kay Abram? Bumaba na ang Diyos, nangako na siya ng parang yung Pexman, mamamatay muna siya bago hindi mangyari ang kanyang pangako. Kakaiba to. Hindi ginagawa ng Diyos ang ganitong theophany sa lahat ng pagkakataon. Wala nang magdi-discourage kay Abram. Wala nang makakapagpaduda sa kanya. Napakabuti at napaka-gracious at napaka-faithful ng Diyos sa kanya. For sure, safe na ang mga promises ng Diyos at ang pagtitiwala niya. In fact, kung ako magbabasa ng Bible, ang susunod sigurong report ng Genesis 15 na nakakahangang kwento, i-expect ko, kung di ko pa nababasa ang Genesis, aabangan ko na. Ang Genesis 16 would be the chapter na magiging good example itong si Abram. If it is our first time to read Genesis 16 in our lives, I think we will be expecting an account kung saan nagde-demonstrate ng matinding pananampalataya sa Diyos. Never mo siguro siyang makikitang manghihina, papatol sa pagdududa. Lagi siyang maniniwala sa paraan ng Diyos. At sa Genesis 16, magsisimula yung mga testimonies na may pagmamalaki natin ang Father of Faith natin for sure. Ang susunod nating mababasa sa Genesis 16, most likely, ay lalong magpapabilib sa atin. Kakaiba itong taong ito. Genesis 16, I think, would be the best chapter of Abram's life. He will come forth as a man of great example sa atin. Except that when you read Genesis 16, is one of the most stinging chapters in the Abrahamic covenant. Pag binasa mo Genesis 16, ito ang isa sa pinakapangit na chapter sa buhay ni Abram because it painfully recounts the story of the bitter consequences of not trusting and waiting on the Lord.
Grabe yung gulatan na mangyayari sa atin. Kung kailan nag-expect tayo ng mountaintop example ng faith kay Abram. The narrator tells the story sa chapter 16 without any attempt of sugarcoating it. Dito, may mga sasabihin siya na para sasabihin natin, parang may asawa lang ito. But you see, the Bible is so honest that He tells us at kinukwento niya kung gaano ka makasalanan ng mga taong ito. He shows the folly of maneuvering the big promises of God using the puny hands of man. At ang result, anong result ng hindi paghihintay ni Abram at kawalan ng pananampalataya niya sa Diyos? The result is an irreversible mistake that created one of the unsolvable human conflicts in history. In fact, it is said that the problem that Abram created here will never be solved fully 100% here on earth except when the parousia comes. If you ever wonder bakit ang Middle East ay hindi pa tahimik at hindi peaceful, walang kapayapaan, bakit ang Israel lagi siyang nakikigyera sa mga Arabo at yung mga bansa na nakapalibot sa kanya, you know that the age-long conflict has to start from somewhere else. Kung tatanungin nyo saan nagsimula ang gyera ng mga Israelita at mga Arabo, well, this is how it all started. It started with the first marital triangle in history, which resulted into the multiplication of pain, deaths, violence, anger, jealousy, vicious envy, and endless wars. Bakit? Itong si Abram, the man whom God has just promised by doing a theophany, inallow niya yung suggestion ng kanyang wife to help God deliver yung promise na binigay sa kanya using yung kanyang creative but impatient heart and mind. And in impatience, sabi ni Sarai, ibigay ko na lang sa iyo itong aking servant. Siya na lang ang magkaroon ka ng ganitong sexual relationship at magkaanak ka. Pag nagkaanak ka, anak ko yon. At ganito ang mangyayari. Napakaganda ng plano nitong si Sarai sa kanyang pananaw. But obviously, itong scheme na ito did not come from the will of God. And it's actually a clear demonstration of the impatience and lack of trust in the power of God. Gusto nilang tulungan ng Diyos. Di na sila makapaghintay sa plano ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ay nais nilang pakialaman at ang kanyang divine promises gamitin at ilagay sa puny and weak hands of man. In other words, instead of getting the result na si Sarah, she was wanting, kuha niya? Contempt, jealousy, envy, anger, hatred, and a whole world in the Middle East of complications that will not torture not only them, but their children, grandchildren, and their descendants. Ito na yung ultimate na damay-damay na to, kasi pati tayo apektado. How many Filipinos ang pumunta sa Middle East para tumulong dito? The whole world is suffering because of this one situation. Dahil ang magiging anak, yung bunga ni Hagar at ni Abram ay si Ishmael, ang ama ng mga Arabo. At si Sarai, magkakaroon pa siya ng anak, si Isaac, at dito lalabas ang Israel. At hindi sila magkakasundo kailanman. Ang resulta ng pangingialam sa pangako ng Diyos, ang resulta sa pagmamadali ng isang mananampalataya, paglalagay sa kanyang kamay ang plano ng Diyos, sirang relasyon, magulong pamilya, mapait na leksyon, mahirap na sitwasyon, malabong desisyon, magulong mundo ngayon. Kaya yan ang gusto kong bigay na message sa inyo bilang babala sa ating lahat. Sa lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos pero hindi makapaghintay. Look at this message. Human solutions to divine problems do not make things better for the people of God. They complicate them. Ito yung malinaw na katuruan ng passage natin. Gusto mo na tulungan ng Diyos? Gusto mong pakialaman ng kanyang pamamaraan?
Gusto mo yung sarili mong paraan, hindi ka nakapaghintay, magmamadali ka, gawan mo ng paraan ito sa sarili mong diskarte. Anong akala mo? Masosolve ang problema? According sa Genesis 16:1-6, it will not make things better. It will only complicate them. Ang meron tayo dito ay tatlong karakter. Abram, Sarai, Hagar. Tatlong karakter, pero tatlo ang kalaban. Walang bida sa kanila. Dahil lahat sila ay may sari-sariling kasalanan. Ang kanilang kontribusyon dito sa story ay mga kasalanan nila na nagdulot ng komplikasyon sa mga bagay-bagay. In other words, the story is telling us a clear lesson. That whenever man takes into his puny and fleshly hands the big and gigantic promises of God, the result is not a magnificent great work of man, but a complicated work of man that takes so long to solve and heal. Kung alam lang sana ni Sarai kung anong mangyayari dito sa kanyang impatience, kung mapoforce lang niya for 1,000 years na magkakaroon ng mga gyera sa Middle East dahil sa kanyang gagawing desisyon na ito. Kung saan ang makikita lang niya ang mga future na magiging result ng kanyang kasalanan, na magbabackfire ang mga ganitong kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, she would have not done this. But the problem of Sarai is the problem na meron ka. Katulad mo ni Sarai, hindi mo nakikita ang future. Ilang beses na tayo nagsabi, kung nakita ko lang ito, hindi ko sana ginawa ito. Kung saan ang nakita ko lang na ganito ang mangyayari, I should have not done this. But you see, that's the problem of Sarai. Hindi tayo nandito para na pakita mataas tayo kay Sarai. We are on the same level ni Sarai. Unable to see the future, what are you going to do? Are you still going to trust that God na hindi mo nakikita? Are you still going to obey His word? 10 years na, wala pang nangyayari. So you see, this fighting reality cannot really tame yung impatience ng tao. Sabi ni R. Kent Hughes, and I quote, the thing that shouts loudest here in the story is that there was not an honorable character in the lot. All were ignoble. Abram was the worst. He was pathetic, passive, impotent, and uncaring of either woman. Neither woman had any compassion on the other. Sarai was worse. But you get the idea that Hagar would have done the same if she could. Notwithstanding, Hagar was the prime victim, and Sarai was a not-so-distant second. End quote. Kaya sinasabi dito, walang bida dito. Itong dalawang babae ito, hindi sila mga kawawa sa totoo lang. Pareho sila na nagpa-participate sa masasamang gawain dahil sa kanilang kasalanan. And that is what human solution to God's promises does. It complicates things for the people of God. Now we ask the question, anong masama sa human solution? Paano niya kinocomplicate ang mga bagay? Well, I'll give you 2 reasons bakit kinocomplicate ng ating human solution or attempts to help God yung mga bagay-bagay sa atin. Number 1, human solutions do not wait on the ways of the Lord. And number 2, human solutions do not withhold the consequences from the Lord. So, ito yung dahilan bakit kinocomplicate yung mga bagay-bagay. Verses 1 to 4. It does not wait on the ways of the Lord. Bakit magiging problema, i-complicate niya, pahihirapan niya buhay mo? Yung mga human solutions mo, yung impatience mo, yun nga, hindi siya marunong maghintay sa tulong ng Panginoon. Shocking as it may sound to our modern ears, yung solution ni Sarai to offer her servant to Abram was completely normal in their time and culture. Para magkaroon lang tayo ng genuine appreciation or sense kung ano nangyari, intindihin natin, unawain natin si Sarah sa kanyang perspective. Meron akong tatawaging 2 perspective. Personal perspective at cultural perspective.
First, personal perspective. Sabi ng Bible, baog si Sarah, she is barren, which is considered sumpa, tragedy sa ancient culture nila. Divine punishment ito ng Diyos sa kanya, yun ang pananaw ng mga tao. Kaya sabi sa verse 1, now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. Verse 2, now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Imagine mo sa verse 1, kinuwento lang na siya'y baog. Verse 2, nagpaparinig na siya na parang nagdadabog na siya sa Diyos. Ang Diyos, sinara niya yung aking sinapupunan. So with these words, it's very clear. Si Sarah naglo-low-key, nagsasuggest na kasalanan ito ng Diyos. So, wala akong magawa. Anong gagawin ko? Syempre, may pangako pa naman ng Diyos. So, another issue, hindi lang siya barren. Si Sarah, 75 years old na siya by this time. Siya ay menopausal stage, nasa menopausal stage na. Kaya yung sabi niya sa verse 2, it may be that I shall obtain children by her. Ito'y naging clear because of two things. Bakit sinabi niyang it may be that I shall obtain children by her? Actually, si Sarah sinasabi niya dito, okay lang naman kasing tanggapin ko na wala akong anak eh. Pero sino bang nagbigay ng paasa? Hindi ba kasi sabi sa Genesis 15:3, magkakaanak ka, magkaka-heir ka. O kanya lang Abram, hindi naman sinabi na anak mo lang, hindi naman sinabing anak ko. So pwede na anak mo nga pero hindi manggagaling sa akin. So ito yung parang aha moment kay Sarai. It may be that I shall obtain children by her. Abram would have an heir and this heir will produce innumerable descendants. Sabi dito sa verse 4, your very own son shall be your heir, sabi sa chapter 15. You observe nyo, it is logical that Sarai would be the mother of this son. Kasi anak ni Abram, asawa siya. By the time na Genesis 15:3 was mentioned, matanda na si Sarai. She was already incapable of conceiving a son. In other words, wala naman explicit promise na mag-a-assure sa kanya, Sarai, magkakaanak ka pala, manggagaling yan sa sarili mong katawan. Wala pa yon. Kaya nga magkakaroon ng laughter, di ba? Sasabihin pa lang niya later on kay yung si Isaac. Wala pa. Ang alam pa lang natin sa Genesis 15:3, yung bata manggagaling sa loins ni Abram. So, alam ni Sarai, teka muna, gagaling sa'yo. Ako, baog. Mukhang pinagtutulungan ako ng Diyos Mukhang may plano siya na hindi ako kasama sa plano. Ganito siguro ang iniisip ni Abram. So, ni Sarai, there's a temptation for her to second guess. And verse 3 sabi niya, so after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, 10 long years na, nasan ng pangako para sa kanila? Yes, naging malinaw naman na mangyayari ito dahil sinabi ng Diyos, wag natin kaagad sabihan si Sarah, alam mo, wala siyang pananampalataya talaga sa sinabi ng Diyos. Actually, pwede natin sabihin, hindi, naniniwala siya na gagawin ito ng Diyos. Magkakaanak naman talaga si Abram dahil sinabi ng Diyos. Pero hello, 10 years na, bakit hindi pa ako nabubuntis? Tumatanda na rin ako, menopausal stage na ako. Hindi na niya, kumbaga nag-iisip siya, hindi ko na kayang magkaanak. Ano pang ibig sabihin nito? Ang sabi siguro ni Sarah, alam ko na. Di ba siguro masamang isipin na baka ito yung gusto ng Diyos? Baka sign na ito. Total, baog ako noon pa. 10 years na tayo naghihintay dito. Sinabi ng Diyos, magkakaanak ka. Di naman niya sinabing sa akin manggagaling. Okay. It hurts, but okay. Magkakaanak si Abram, wala namang masusuway sa explicit na salita ng Diyos. Sabi ni Sarah, pwede ito. Baka ito na nga ang solusyon sa problema namin. Sabi niya siguro, isang sign na lang ang hinihintay ko. Pag itong sign na ito nagtugma, sure na sure, go na, todo na to. Ano yon? Yung sign na yun, probably yung cultural perspective. Alam niyo ba sa ancient time, kapag di ka magkaanak ang asawa mo, maaaring isubstitute yung servant ng wife para mag-supply ng anak. So sa kanilang culture, legal at accepted at normal yung surrogacy. Ang magiging anak nila, ni Abram, dun sa servant ni Sarai, siya'y anak ni Abram at ni Sarai. So hindi siya magiging anak nung mismong babae.
Kasi nga, pag-aari siya ng mistress o ng wife. So the fact na nirecommend ito mismo ni Sarai, isang accepted tradition ito. Hindi siya scandalous. Tingnan nyo, hindi siya nagsabi na, hindi ko kaya to, pero, siya ang mismo nagbigay. Bakit? Kasi nga, alam nyo ba, ground for divorce, pag 10 years na hindi pa nagkakaanak ang babae. In other words, ganito ang ginawa ni Sarai. Para di na marahil umabot sa hiwalayan siya ni Abram. Kaya naisipan na niyang siya na mismo mag-offer. At dito sa verse 1, makikita natin yung offer. She had a female servant whose name was Hagar. Verse 3, Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. Verse 4, he went in to Hagar and she conceived. So in other words, si Hagar, most likely part ito ng regalo ni Pharaoh nung siya ay pumunta sa Egypt, at then si Sarai kinuha ni Pharaoh, isa siya sa mga binigay na regalo ni Pharaoh. Tingnan niyo yung problema talaga ni Abram at ng Israel. Mula pa noon, Egypt na lagi. Skandaloso ito para sa atin ang solusyon ni Sarai, pero alam niyo sa kanila, standard custom sa kanilang panahon at kultura. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Doon sa artifacts or archaeological discovery from the Nutsi table number 67, it shows na may isang example ng arranged marriage na merong surrogate custom. And I will read. If Gilim Ninu, that's the woman, bears children, Shenima shall not take another wife. Shenima is the man. But if Gilim Ninu fails to bear children, Gilim Ninu shall get for Shenima a woman from the Lulu country. That is a slave girl, as concubine. In that case, Gilim Ninu herself shall have authority over the offspring. Magiging anak nung wife, yung magiging offspring nila nung surrogate mother. So, sabi ni Griffith Thomas, tama ba ito? Kasi personal perspective, wala namang nilabag na explicit command si Sarai. After all, ang malinaw lang gagaling kay Abram. Hindi sinabi kay Sarai. Cultural perspective, perfect. Sabi ni Griffith Thomas, and I quote, though Sarah's motive was good, genuine, and involved self-sacrifice, the proposal was wrong in itself. And at the same time, wrong in its method of obtaining the end sought. It was wrong against God, whose word had been given and whose time should have been waited. It was wrong against Abram, leading him out of the pathway of patient waiting for God's will. End quote. In other words, sinasabi dito ni Griffith Thomas, kahit ba na walang nilabag na explicit na command, kahit ba na okay lang sa pananaw ng maraming tao sa buhay nila, sa mata ng Diyos, dahil sila ay hindi makapaghintay, ito ay malaking kasalanan. Logical or culturally expected man ito, itong ways ni Sarai na to, naunawaan man natin siya sa kanyang personal perspective, at kahit ibigay na natin ang pananaw na she was thinking na wala siyang nilalabag na malinaw na salita ng Diyos, ang ginawa ni Sarai ay sinang-ayunan naman ni Abram at malinaw na hindi kalooban ito ng Diyos. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng pagmamadali sa panahon na dapat ay mas higit na naghintay at malinaw na naghintay sa explicit na salita ng Diyos. After all, katatapos lang ng Diyos na maging specific at klaro sa kanila. Nag-testify pa siya sa Abrahamic covenant. Nagbigay pa siya ng theophany. What could be clearer and more specific than that? So kung kailangan nila ng explicit na word, they could have asked God. They could have waited upon God. But there is no cultural or personal satisfaction can remove the fact that they failed to patiently wait on the Lord. What is the principle here? Human solutions may be reasonable, convincing, and even practical. But if they do not arise from faith in the promises of God, they will all prove to be foolish and fatal. Ang solusyon ng tao, reasonable, convincing, practical, yan ang gusto natin, pragmatic, it works. Pero kapag yan ay hindi nag-aaray sa pananampalataya sa pangako ng Diyos, kung yung ating karunungan, katalinuhan, yung pagiging magaling nating dumiskarte nang gagaling sa pagdududa sa salita ng Diyos, sa
kawalan ng paghihintay sa kalooban ng Diyos. Yan ang mangyayari. And look what failure to wait on the Lord does to us. Ginagawa na pag hindi tayo marunong maghintay sa kalooban ng Diyos, what happens to us? Pinupush tayo mag-rely sa kapangyarihan ng tao. Hindi nakapaghintay si Sarai, sumunod naman itong si Abram. Ano nangyari? Napaka-foolish at napaka-fatal. A mistake that will multiply 1,000,000 times more of conflicts and complications. You see, failure to trust the ability of God and doubting His sure promises leads us to trusting the unsure ability of man. Napaka-fatal talaga ng ganito. Sarah's scheme is an evil scheme in the sight of God. Kawalan ng tiwala at pagre-resort sa kasalanan ng diskarte niya. Sa mata marahil ng mga tao sa paligid niya, napakagaling nitong si Sarai, wais siya. But you see, bakit hindi natin to kayang tanggapin? Bakit hindi natin pwedeng kampihan si Sarai? Ginawa lang naman niya kung ano yung nasa isip niya. Ginawa lang naman niya kung ano yung nararamdaman niya, sinunod lang naman niya. You know, hindi natin pwedeng tanggapin ang sinasabi natin yan because, you know the reason? The reason is this, because God's ways are higher than our ways. And His thoughts are higher than our thoughts. Ang knowledge ng Diyos ay perfect. Therefore, ang Diyos nakikita niyang lahat exhaustively and comprehensively. Walang nakakalusot sa Kanya kahit na maliit na detalye. Even the hairs of your head are all numbered, sabi ng Matthew 10:31. In other words, sinasabi natin dito, ang Diyos nakikita niyang lahat, tayo hindi natin nakikita. Ang dapat natin gawin, hindi magaling, hindi manguna sa kalooban ng Diyos. Magtiwala dapat tayo at maghintay sa Kanya. May rason ka na hindi matakot sa buhay kung ang Diyos ay bilang niya ang lahat ng buhok mo sa ulo. Mapagkakatiwalaan mo ba ito? Alam ba niya talaga ang bilang ng iyong buhok? Is He so utterly capable sa mga ganitong bagay? Pero you see, ito yung problema, bakit tayo di marunong maghintay sa Diyos? Nakakalimutan natin kung sino siya. At ano ang kaya niyang gawin? Doctrinally, we know He is powerful. Doctrinally, we know that nothing is too hard for Him. Doctrinally, we know that there's nothing impossible with God. Pero ang problema, kapag umandar ang human perspective, yung cultural pressure sa atin, we resort to man's ways. Let's observe the irony of unbelief sa taong ito. Alam nyo, nasa Egypt sila Abram, nag-doubt si Abram, sabi niya, ikaw, Sarah, bigay kita kay Pharaoh bilang asawa. Aba ngayon nasa Canaan sila, it's my turn. Abram, ikaw naman, bigay naman kita sa Egyptian uli. Both offered each other to the wrong person. Both resorted to the wrong person. Both did not call upon the right person. Both failed. And years later, the same blood na ginawa, it runs in the family. Jacob will do exactly like this one. Hindi siya makakapaghintay sa ways and timing of the Lord. Niloko niya ang sarili niyang tatay at kuya para makuha yung blessing via theft, via deception. Si Moses, hindi rin siya makapaghintay. Alam niyang ililigtas ng Diyos ang Israel from the hands of Egyptians. But when he had an opportunity, he tried to put the plan of God into his puny hands and murdered that Egyptian. Ang result, 40 years na na-delay siya sa pagliligtas sa Israel. He had to stay outside Egypt for 40 years. Ganun ka-painful ang mga mistakes natin minsan sa buhay. In other words, waiting is a test of faith. It yields so much good for us in the end, but those who do not wait upon the Lord, they will be cursed with so much complications. Sabi ni A.W. Pink, but waiting is just what the natural heart finds it so hard to endure. Rather than wait, man prefers to take the management of his affairs into his own hands and use human expediencies to give effect to the divine promise. Sabi ni A.W. Pink, hirap daw tayong maghintay. Ito yung aking observation. Waiting is one of the hardest and one of the most difficult tasks we do as humans. Amen? Waiting. Why? Because we are created to work. And therefore, we always want to act, to move, to solve a problem.
We are created after the image of God na siya ay architect, siya ay creator, siya ay engineer. We always want to repair a matter. We will rather choose na kumikilos tayo so we can pacify our conscience in saying, oh, at least may ginagawa tayo. Mas maraming driver, pupunta sila sa shortcut kahit malayo yon. Kahit pareho lang sila ng pupuntahan, basta wag lang silang ma-stuck sa traffic at nakatunganga. Relate much? We want to pacify our conscience na, at least may ginagawa ako. Kasi nakatunganga lang. But that's exactly the point of waiting. In waiting, not doing anything is actually the way how we wait. Not doing anything is actually how waiting works. In waiting, may ginagawa tayo at may na-accomplish tayo kapag wala tayong ginagawa. That's waiting. It is a mysterious human activity. If it is time for us to wait, then we will achieve more by not doing anything. We accomplish things by doing exactly nothing kung ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mag-wait. Kaya papasok dito na mas mahirap yung uri ng waiting. Mahirap na mag-wait ang ordinaryong tao, mas mahirap mag-wait sa Panginoon. If waiting is already a challenging task for a creature made to act and move, how much more waiting on the Lord? Sino tong hinihintay mo? Yung Diyos. Paki-describe mo nga kung sino yung Diyos na yan. Yung Diyos po na to, hindi ko pa po nakikita. Siya yung hihintayin mo. Yung Diyos po na ito, sinasabi lang niya sa Biblia. Yun ba yung hihintayin mo? Yung Diyos po na ito, nakikita niya yung future, pero sinabi lang niya na nakikita niya yung future. Hindi ko pa nakita kahit preview. You see, mas mind-boggling and limit-stretching ang pag-wait upon the Lord. Because God is outside us and above us, we cannot control Him. He's the only one actually controls us. We cannot dictate on Him. He's the one who actually dictates to us. In other words, waiting on the Lord is an activity that cannot be done by the flesh. It is the end of our fleshly power. Waiting on the Lord is only possible by the grace of God. Walang anumang power or energy na nagre-reside sa ating mga sarili para makapag-produce ng patient fruit of waiting upon the Lord para isolve ang problems natin. Ito'y solution. Ang solution lang is posible lang ang pag-wait on the Lord by the grace that comes from Christ and His Spirit. Walang amount of instruction to wait on the Lord that can result na, okay, dahil sinabi mo, mag-wait ako sa Lord, mag-wait ako sa Lord. Gagawa ka ng sarili mong paraan at moves. Magaling tayo mag-ninja moves. Magaling tayo magmangga. Kikilos at kikilos tayo kahit sinabi na huwag tayong kikilos. May paraan tayo para makapag-send ng signal na nakakakilos tayo kahit hindi tayo kumikilos. Tama ba? It is the only strength that comes from Christ, clearly pictured in the gospel where we can truly wait upon the Lord. Christ Himself said na kayang tumawag ng legions ng Panginoong Yesus, legions of angels para iligtas siya sa krus. But Christ allowed the will of the Father to have its course in His life. Si Kristo, tingnan mo yung ginawa sa Kanya. He ended up being crucified. Hinintay niya ang Panginoon hanggang siya'y mamatay sa kahihintay. Para lamang ikaw, pag naghintay ka, may pag-asa ka. Ganito ang ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi siya pinayagan ng Diyos. Hindi siya niligtas ng Diyos sa kanyang problema para ikaw, every time na maghihintay ka sa Diyos, darating ang Panginoon. He seemed to be defeated, but on that day of resurrection, He was vindicated. Sinasabi ng resurrection sa atin, waiting on the Lord is not only the best way, it is the only way. Sa madaling salita, gusto mong mag-wait on the Lord? Tumingin ka kay Kristo. Aminin mo sa sarili mo, hindi mo kaya mga ganyang bagay. Waiting on the Lord exposes your weakness and faithlessness. It tells you, sasandal ako sa Panginoon. Let me give you a challenge. Do not be discouraged if the promise of God's provision seems humanly impossible. Your task is to believe it, not to figure out how it will come. Ang tanong dito ganito, sinabi ba ng Diyos na maghintay ka? May sinabi ba ang Diyos na pangako niya? Kung sinabi niya yes or no, yun yung trabaho mo.
Hindi mo i-figure out, paano kaya niya gagawin ito? That's His problem. Huwag mong pakialaman ang trabaho ng Diyos, pakialaman mo yung inutos niya sa'yo. Ano yung utos? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Proverbs 3:5-6. In other words, kung may promise ang Diyos, ang i-cultivate mo, hindi yung galing mong kumilos, kundi yung galing mong magpasensya, maghintay. Cultivate patience, not rashness. When it comes to the promises of God, marami sa atin, pag nakita natin ang promise ng Diyos, ang isip nating gawin, parang, ito, may promise ng Diyos, gagawin ko siyang genie. Dapat ibigay niya agad. Naghahanap ka ba ng trabaho sa araw na ngayon? You stumble upon Matthew 6:33, the Lord promised to me that all things shall be added unto me. Andun pa yung Hebrews 13:5, He will never leave me nor forsake me. Ang reaction natin dito, bibigay ito ng Diyos. Nirarush mo. Ang promise ng Diyos, kailangan ko na ngayon, dapat darating na ito ngayon. Mali, parang kang claim it, name it, or claim it na. When God creates a need in you, there is a promise. He wants you to cultivate patience, not rashness. Don't rush. Alam ng Diyos ang lahat ng needs mo, lahat ng details. At kung mahirap man itong paghihintay na parang imposible na, hindi ito ang dapat mong isipin. Madi-discourage ka nga, pero ang Diyos ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Napakadali lamang sa Kanyang ibigay ang hinihintay mo. Sabihin lang niya sa Kanyang bibig, wala na makakapigil sa bundong ito para hindi mo matanggap yon. Ang asikasuhin natin ay kaya ba mangyari? Hindi yung kaya ba mangyari ito, kundi kalooban niya. Now, let me address waiting upon the Lord. Number 1, waiting on the Lord sa ating pag-ibig. Marami nagre-resort sa human ways at human tendencies ng pagmamadali. Yung mga kapatid, kung 20s ka pa lang, katatapos mo palang iwanan pagiging teenager mo, huwag mong gawing issue na parang issue na lagi ng katapatan ng Diyos kung hindi ka magkakaroon ng kapartner sa buhay. Kung tapat talaga ang Diyos sa'yo, kailangan naawa siya ngayon sa'yo dahil kailangan mo na, hirap ka na. Kapatid, baka ang katapatan ng Diyos sa'yo, i-cultivate mo yung patience mo. Tahimik ka magtrabaho para sa pamilya mo, titigil mo ang isiping pinahihirapan ka ng Diyos dahil sa nararamdaman mo. Huwag kang magmadali. Ang iba sa inyo, huwag madaling asaming danasin yung pribileyo ng mag-asawa kung kayo magkasintahan pa lang. Hindi yung pag-aari, yung katawan ng bawat isa. Maghihintay kayo. Sisikapin ninyong ma-identify ang inyong relationship. Hindi sa pagmamadali. Alam nyo yung couple na yan, they are the fast-track couple sa church. Lahat fast-track. Kailangan makilala yan. Hinog sa puno. Nag-mature. Iwasan yung magkaroon na testimony nagmamadali. And number 2, waiting on the Lord for an answered prayer. May masidhi ka siguro na prayer request sa Diyos. Pero hanggang ngayon, hindi pa pinagkakaloob. Isa sa maganda mo i-consider ang kabutihan ng Diyos na nakikita sa tinatawag nilang most difficult word in all language. Baka ang answer ay no. Or kung ito ay kalooban ng Diyos, baka kailangan maghintay pa. Huwag kang matutokso mag-resort sa ungodly ways ng unbelievers. Kung prayer mo na pumasa sa exam, don't do what unbelievers do. Gusto nilang pumasa sa exam, mandadaya sila, mangongopya sila. Kung prayer mong kumita, hindi mo kailangan lamang ng kapwa. Hindi mo kailangan taasan ng presyo, unreasonably ang produkto mo. Kung prayer mo ma-promote, hindi mo kailangan mag-isip-sip o manira ng katrabaho mo. Kung prayer mo lumago, hindi mo kailangan maging mapagmataas o ayaw magpatama. Kung prayer mo maging matagumpay, hindi mo kailangan mag-resort sa panloloko o pagsisinungaling. Kung prayer mo magkaroon ng karelasyon o pamilya, hindi mo kailangan manggancho. Huwag kang mag-resort sa maling paraan. I-resist ng Kristiyano ang mga bagay na ito. Dahil hindi yan ang paraan ni Kristo. Christ did not cheat the code. He was faithful and godly in all things. He chose suffering over comfort if it meant
sin. Maging patient. Maging patient ka sa Panginoon. Now, let me say this. Bakit ka impatient sa Diyos? Why are you impatient with God? Baka meron dito katulad ni Sarai, impatient ka sa providence ng Diyos. Impatient ka sa ginagawa ng Diyos. Kung impatient ka sa Diyos, let me ask you this. Ang Diyos ba impatient siya sa iyo? Ang Diyos ba, nung nag-delay ka sa pagsamba, nag-delay ka sa pananalangin, dinelay ba niya yung hangin na ibibigay niya sa iyo? Dinelay ba niya yung kabutihan niya sa iyo? Did He become impatient with you? Then why is it na may hindi lang dumating sa iniintay mo? You're accusing God. And you are always telling this and you have become impatient with Him. If God did not become impatient with us, is it right that we become impatient kung merong hindi may bibigay sa gusto natin? Alam niyo, ang patience is God's vindication. Kung may magpe-persecute siguro sa iyo at nais mong matigil na siya, you suffer silently and be willing to wait patiently sa pagkilos ng Diyos. Waiting din sa mga nagmi-ministry dito, yung timing ng Lord o yung drastic change o yung paglilipat ng Diyos sa isang lugar. Pwedeng kalooban ito ng Diyos, pero siguruhin mong tama ang iyong motibo. Dahil mga bagay na ito ay mga irreversible decisions, mahirap bawiin. And then by failing to wait on the Lord sa pagmamadali, may masasaktan, may masasagasaan. Sarai sin against Abram and Hagar. Naging commodity lang si Hagar. Hindi siya tinrato bilang tao. At ganun din tayo. And finally, waiting on the Lord's salvation. Baka may bisita tayo dito. Wala kang buhay na walang hanggan. Di mo alam kung ikaw ay anak ng Diyos. Huwag mong tanggihan si Kristo. Napakabuting tagapagligtas niya. Impatient ka sa Diyos, ipagsisihan mo yan. Lumapit ka sa napakabuting Savior na kailangan natin sa bawat oras. Siyang namatay para sa kasalanan ng mga taong makasalanan. Si David Brainerd, siya ay top ng kanyang class, pero noong 1742, na-expelled siya dahil sa kanyang masamang ugali or sa mga maling sinabi niya na hindi naman niya sinasadya dahil siya ay 24 years old pa lang noon. Napaka-immature pa niya. Nagsalita siya ng masama about sa kanyang teacher sa seminary na nakarinig, nagsumbong. Doon, pag na-expel ka sa school nila, doon sa Yale College, which is Yale University ngayon, di ka na pwedeng makakuha ng lisensya mag-preach. In other words, katapusan na ng iyong pangarap na maging pastor. Alam mo, si Brainerd, it took him 6 years. Tinorture siya ng 6 years na yon, naghihintay. Bakit ko ginawa yung mistake na yon? Bakit ko ginawa yung mistake na yon? Pero yung 6 years na yon, hindi siya nabakante. Doon sa Connecticut, or doon sa 6 years na yon, naging missionary siya sa mga Indians. At doon, magkakaroon siya ng malaking impact sa missionary movement. Namatay siya ng age 29 years old, 5 months and 19 days. Only 8 years bilang mananampalataya. Pero si David Brainerd at the age of 29, mas marami pa siyang nagawa sa mga pastor ngayon at mga Kristiyano ngayon na napaka may edad na. Ang ibig ko sabihin is, nung nagkamali siya, wala siyang nagawa. Pero he tried to do it right after that. You try to do it right. Secondly, it does not withhold the consequences from the Lord. Verses 4b to 6. The scheme of Sarai backfired on her. Instead of getting what she wanted, she was treated with contempt. Sabi sa verse 4, nung nabuntis na daw si Hagar, siya naman ngayon na naging mayabang. Gumante. Kasi nga, treatment sa kanya, commodity. Ang babaeng hindi nagkakaanak, sumpa para sa kanya. Now, by the way, just to be sensitive pastorally, this is not true. If you are not having children, it is not the judgment of God. It is in the wise providence of God. Don't ever let any person think na dahil hindi ka nagkakanak ay parusa yan ng Diyos sa'yo. Hindi ganon. Kasama ang Diyos
tulad ng iniisip ng mga taong nagsasabi niyan sa'yo. Pero, ano nangyari dito si Hagar, sabi ni Vonrad, nagtatriumph siya over kay Sarah. Kaya si Sarah, ang ganda ng sabi ni R. Kent Hughes, si Sarah daw, she became volcanic. Talagang hindi magiging volcanic ba yung babae dito? Siya yung asawa, tapos ginaganon mo siya doon sa teritoryo niya. The shaking ground erupted in anguish, jealousy, and blood-curdling blame. Ito yung chaos ng love triangle. Verse 5, and Sarai said to Abram, may the wrong done to me be on you. Alam natin, plano to ni Sarai. Pwede sabihin, teka muna, plano mo to, bakit nag-backfire lang sa'yo? Ako na ngayon sinisisi mo. May right ba si Sarai na sisihin niya si Abram na may the wrong to me be done on you, to me be on you? The answer is yes. Abram was the patriarch, the leader. He should have never allowed this to happen. Dapat sa oras na nagtangka at nadidiscourage ang kanyang asawa, kinontra na niya, lovingly sabi niya sana, mahal, hindi natin kailangan gawin to. Let's continue to wait on the Lord. Mahal, dapat let's continue to trust the Lord. Dapat sinabi niya yun, yung naranasan sa Genesis 15. Dapat nagkaroon siya ng time na mag-reflect sa theophany. Hindi mo ba naalala yung pagbaba ng Diyos? Hindi tayo kailangan mag-resort sa kasalanan. Pero hindi. Tingnan mo si Abram. Tindi ng taong ito. Just allow this wife to do things. Hinayaan lang niya, nagsunod-sunuran siya sa asawa niya. This is the man na alam mo, pinataob niya yung 4 na hari ng bruskot. Pero nung sa oras na inoperan siya ng babae, okay, sige po, gusto ko yan. Twice binanggit ito na dinidiin ng nararamdaman niya yung word na may the wrong done to me. Alam niyo yung word na wrong? Ang wrong dito, it means, ang ibig sabihin dito is, ano ba? It means suffered, suffering. It means parang murder. Kaya nga ang words is, Sarai dealt harshly with her kasi si Hagar, siya ay, ang ginawa niya, dinispise niya itong si Sarai. Violence, yun pala yung ibig sabihin niya, violence. So, ang word na wrong doon sa Genesis 16:5, may the wrong done to me, may the violence. She felt parang nakaranas siya ng violence doon kay Hagar. Todo yung selos niya, todo yung panghahamak ni Hagar. So, you see, dito makikita yung parang inassert ni Hagar ang sarili in an elevated fashion. Kaya ngayon, pinaubayan ni Abram kay Sarai ang demotion. Sabi niya, sige, i-demote ko na siya kasi ginawa siyang wife. O ikaw nang bahala. At dito, makita naman natin, inabdicate na naman ni Abram ang leadership niya. In other words, yung creative hands of man ended up in a complicated matter of human relationship and chaos. Tingnan nyo, kahit po mapatawad si Sarai, magkakaroon na ng bunga na irreversible ang kasalanan. Ang bunga ay si Ishmael. Hindi na pwedeng ibalik itong si Ishmael. At sa susunod na passage natin, malalaman natin si Ishmael ay magiging ama ng maraming mga tao. Ito yung magiging lahi niyang Arabo. At ang sabi niya, ang mga lahi niya magpapahirap sa lahi na magiging anak mo. In other words, gumawa ng sariling multo at problema itong si Sarai at si Abram. His descendants will give Israel's nightmare for the rest of the world, for the rest of history. Ang naisip niyang simula na solusyon ang siyang naging matinding bangungot para sa kanya pala. The point is this, the problem with human schemes and sins is that they produce ugly consequences that are beyond our control. Ito yung hindi ini-spare ang consequences. Pwede tayong i-spare ng Diyos. He will forgive us, but not all the consequences of our sins. Mabuti sana kung yung bunga ng ganong pangungunay, maliit na bagay lang nawawala. Let's say, mawalan ka lang ng 100,000, makakabawi ka. Magkasakit ka ng 2 araw, makakabawi ka. Pero you see, anong nawala? Nawala ang kapayapaan sa pamilya ni Abraham. Hindi lang pamilya niya, buong Middle East magulo. Nawala magandang relasyon ni Sarai at Hagar. Ang ganda sana ng relationship ng dalawang ito nagtutulungan bilang servant and mistress.
na walang pagkakataong magtagumpay sina Abraham at Sarai sa pagsubok sa pananampalataya, na walang pagtitiwala sa Diyos. Mabuti sana kung naapektuhan lang ay isang ibon o alagang aso. Hindi, naapektuhan silang lahat. Si Sarai nakaranas ng violence, matinding selos, kalungkutan. Si Abraham ay nakita na bumigay sa kanilang makasalanang kultura at pumatol sa kanilang servant. Apektado ang lahat. At alam niyo, anong pinapakita nito? This is what sin does. Sin makes everything chaotic. Ginugulo niya lahat. Sinisira niya mga magagandang bagay. Inaalisan niya ng matatamis, ang tamis at innocence sa mga relasyon na otherwise napakaganda sana. Pinapalitan niya ng pait ang sana'y matatamis na alaala sana. Ito ang problema na kasalanan sa issue nila Abraham at Sarai. You see, trusting man's provision leads to dangerous result, nagbabackfire. Ito yung ginawa nila, they abandoned yung Diyos, they resorted to human calculations. Sabihin ko lang to, baka iniisip nyo si Abraham ay walang gaanong kasalanan. If you think na ang pinakamasama dito si Sarai, mali tayo. Tandaan nyo, Sarai may have been wrong here, but she may have been eager na maging active speaker offering ng path ng surrogacy. But having said that, alam mo, mas malaking pananagutan dito yung lalaki. He was the one who heard the clear voice of God. Hindi si Sarai. He was the one who was given not just once, but multiple times of assurances and promises of God. Pinatingin ang buhangin, pinatingala sa mga bituin, at pinakadakila sa lahat, nag-formalize ang Diyos ng unilateral covenant, giving Abraham privilege to witness a fiery theophany. Mismong Diyos ang nagsabi, may I be cut in half, may I be torn asunder. Kung di ko tututo pa rin, ganito ang mangyayari sa akin. Napakalinaw. Yahweh did not say about Hagar or even any kind of slightest allusion sa human plan. Si Abraham, he should have known better. But what did this great man of faith did? He just passively allowed yung struggling and sinning wife mag-take charge. Napakamasunurin ng taong ito for a man na napakatapang niyang habulin ang 4 na kilabot na hari ng ancient Near East. Alam niyo, ang napakadilim ng napakabigat pag-aralan sa totoo lang. Nag-iisip ako ng comfort, paano ko kaya ma-drive ang comfort? You know, how I thought to have a comfort? It's just this. How unlike Christ Abraham was. Napakalayo ni Abraham kay Christ. Buti si Kristo hindi ganito. Buti si Kristo. Noong nakita niyang nagkakasala at ng panghihinaan ng pananampalataya ang kanyang bride, hindi siya nag-resort sa surrogacy. Hindi siya naghanap ng ibang bride. Noong nakikita niya tayo na nag-fail tayo sa kanya, hindi siya nagsabi, papalitan na lang kita. He waited patiently upon the Lord to grant him his bride. He loved and cherished yung bride na yon kahit yung bride na yun, mabagal, makupad sumampalataya sa kanya. Hindi niya pinagpalit yung kanyang bride sa panahon na nagkukulang yung bride niya sa kanya. In times of barrenness on the part of the church, Christ did not possibly sit down and allowed for a Hagar. Sinabi na, ganyan ka, pupunta na ako kay Hagar. Unthinkable. Can you think of Christ being unfaithful sa bride? He chose to sacrifice and to die for his bride than to let his bride have this feeling like Sarai. Hindi na yan ni Kristong ipagpalit ang iglesia, may tsipwera siya at pakaranas siya ng violence. Ganito natin. Ganito ang Kristo natin. Ganito ang ginawa niya. Ang ating author at finisher of our faith ay hindi si Abraham. It is the one who said, before Abraham was, I am. Ito ang example na meron tayo at pag-asa natin. Hindi niya tayo pagpapalit at traidorin kahit sa panahon na tayo tumatraidor na sa Kanya at pinagpapalit siya. Ipagpapalit natin siya sa mga idols at times, but Christ will never even have a single thought of flirting another bride. He will never do what we do, flirting with idols. Ganito ka-faithful ang Savior na si Kristo. Kung wala ka kay Kristo, ba't hindi ka lumapit sa Kanya for your salvation?
At kung ikaw ay nandito, alagad ka ni Kristo, paglingkuran mo ng maayos, mahalin mo yung Savior na ito. Challenge, be patient when waiting on the Lord's promises because the price for impatience is too high to pay. On the other hand, it is worth it ang maghintay. Masarap ang blessing kung ito'y galing sa Diyos. Or on the other hand, matakot ka sa result ng pagtulong mo sa ways ng Diyos. Huwag kang magmagaling o mag-suggest sa Diyos, magpakumbaba ka. Napaganda no sabi ng Scottish novelist na si George MacDonald, listen, in whatever man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. Pag wala ang Diyos, you will fail miserably or you will succeed more miserably. Lumayo ka sa impatience at sinful schemes. Sisirain ito ang buhay mo, relasyon mo, pamilya mo, diskarte mo, pangarap mo sa buhay, ministry mo. Ang ating pagpamaneuver sa plano ng Diyos, yan ang sisirain niya. Tignan mo ang irreversible mistakes like premarital pregnancy, pakikitipan sa unbeliever, adulterous relationships, pag-i-involve sa mga sinful groups and companies, mga scammers. What happens pag nakagawa ka ng ganitong mali? At the height of your anger, mayroon kang nakaaway sa daan, na baril mo, na ganito mo, na nakulong ka. Irreversible. Probably you may be forgiven, but that is irreversible. Tinuturuan ka maging patient, magtiwala sa Diyos. And lastly, I just want to address the men. Mga men, there will come a time na magsasalita ang asawa mo. Magsasabi siya sa iyo kung anong diskarte bang gagawin nyo sa buhay nyo. Magsasabi siya, paano kayo mabubuhay? Hahanap siya ng solusyon. Paano kayo makakahanap ng pera o pambayad sa mga utang nyo at bills nyo? Mag-iisip siya. Katulad nyo, mag-iisip din ng paraan ang inyong asawang babae for your future children. Magsasuggest ang asawa nyong babae. Paano siya mapag-aral ang mga anak nyo? Mag-aalala siya kung wala kayong sapat na income, cash flow, savings. At kung habang buhay na lang ba kayong magre-renta sa bahay o makikisakay sa mga may sasakyan. Now, kung ganito ang asawang babae, praise God. Dahil involved siya, nagsasuggest siya, kasama mo siya. But listen very carefully, mga men. Sarai wanted to help her husband too. The moment na narinig mo ang ganyang words ng wife mo, please remember, you are in a moment that will largely define paano at magiging buhay nyo sa inyong relasyong mag-asawa at sa pamilya mo. Yan ang moment that I call make or break you as a leader. Paano ka magre-respond pag nag-suggest ang iyong wife na nag-struggle, paano kayo mabubuhay, paano kayo, hindi mo na to girlfriend. Ito yung what magic of marriage says, Julia appointed leader ka na ng babaeng ito. Anong sasabihin mo sa kanya? Listen, the moment na sinabi mo sa kanya, sige, bahala na lang, okay lang, kahit mapabayaan ang relasyon natin sa Diyos at sa iglesia, basta mahalaga mabuhay tayo. O kaya kapag sinabi ng wife mo, mahal, wala na tayong savings, wala na rin panggatas si baby, kunin mo na yung trabaho na yan kahit mawala muna tayo sa paglilingkod at di na tayo magsimba. Pwede naman tayong bumawi, saka na lang yan. Ito ang sasagot mo kung yan ang sagot ng wife mo sa mga problema nyo sa pamilya. Sabihin mo sa kanya to, you speak one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God and we shall not receive evil? Alam mo, nung sinabi ito ni Job sa kanyang asawang babae, the Bible says in all this, Job did not sin nor charge God foolishly. Kapag sinabi niya sa iyo, paano na tayo mabubuhay kung mananatili kang tapat sa prinsipyo mo, sa convictions mo, sa Christian convictions mo, pwede naman siguro tayo mag-compromise. Pagbigyan mo ng boss mo, magsinungaling ka na. Kung ikaw ang babaeng ganito, shame on you kung ganito kang mag-encourage sa babae. Sa asawa mo, kung ikaw ang lalaki, ganito mo encourage ang asawa mo, mas shame on you bilang lalaki. Pag sinabi, may narinig ka, mapapakain ka ba ng prinsipyong yan? Mabubusog ka ba ng Christian convictions mo? Sagot mo, Psalm 37:25, I have been young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or his children begging for bread. May mga times
napapasok yan. Paano tayo mabubuhay? Paano na tayo? At minsan, ang i-offer na solution, isa-sacrifice ang relasyon sa Diyos, ang pananampalataya. Kapatid, wait patiently on the Lord. There are some mistakes that will be irreversible. Sabi ng Psalm 28:16, whoever believes will not be in haste. Di siya magmamadali. Ihintay niya ang Panginoon. Let me conclude. Waiting on the Lord is never a futile exercise of faith. Because sabi ng Isaiah 40:30-31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. After all, ang paghihintay sa Panginoon ay hindi isang paasa na endeavor. We will renew our strength, especially when Christ has given all ang meron sa Kanya. Let's pray. Father, we thank you for reminding us of these complications na dulot ng kawalan ng faith at kawalan ng paghihintay sa inyo. Lord, patawarin nyo kami. Napakarami na, masyado kami magaling. Masyado kaming maraming sinasuggest at mga binibigay na diskarte na obviously palyado sa scriptures. Give us that trust of that omniscient God who knows the future, who determines the future. At hayaan mo kami magtiwala doon no matter how hard and difficult it is sa aming sitwasyon. Because at the end of the day, what will matter is not our situation, but the promises of God. Thank you, Lord. Continue to minister in us. In Jesus' name. Amen.